Kung maibabalik natin ang panahon, ay, teka muna, parang may mali. Una sa lahat, hindi ako yung baby na yan kasi maputi masyado. Pangalawa, sa movies nga lang pala yung time travel. Sadyang nakakamiss lang yung mga panahon na wala kang gaano iniisip. Iisipin mo lang, matulog, kumain, at mag-aral ng mabuti. Dati-dati nakaabang lang ako kung kailan magsusuper science si Goku. At kung kailan masushoot yung bola sa slam dunk. Pwede po yung baka at Manood saka ng yung sine kambing. eskwela. Gatas po nun. Basta po sariwa. Basta sariwa. Yung suka po para saan? Once upon a time. And the list goes on. Magaling na sagot. Gusto mo bang uminom? Hindi ako umiinom ng alak. Katas ng prutas po pwede pa. Kahit ang tsa ay hindi ko rin gusto. Hi, fans. Hindi perpekto. Simple pero masaya ang pamilya namin. Hindi ko masasabing lumaki kami sa hirap. Kasi nakakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. Katulad ng ibang pamilya, may mga pagkakataon na sinubo kami ng panahon. Pero salamat sa Diyos at sa pagpupursige ng mga magulang namin. Lahat kami nakapagtapos ng pag-aaral. Special shoutout din sa mga kamag-anak namin na nandyan umalalay sa amin. Hindi kami kinalimutan, lalo na noong mga panahon na kailangan namin sila. Sabi nga, no amount of money is comparable to the love that comes from a family. Hindi man kami mayaman pagdating sa pera. Pero pagdating sa pagmamahal, nag-uumapaw yan. At dinala namin yan simula pagkabata hanggang ngayong adults na kami. Alam niya talaga siya yung magugutom lagi. Sorry, guys. Pwede po magtanong, ano po ang inyong New Year's resolution? Revolution. Bagong itong taon. Yung palagi mong revolution. Ang galing naman. Oh. All like that. Sa Love Life po, pwede po. Balita ko po nanalo kayong best actor Partner niyo daw si Chris Aquino. Yes, ang pandoy. Oo. Alam mo ba yun? Tinarapan si, ginawa namin, nilampaso namin si Bong Revilla. Bong Revilla, natalo na. Nanalo na. Manila Kingpin. Siya kamukha niya ba talaga? Si Pin eh. Si Pin. Anong inyong year's resolution? Year 2010. The year when it all started. Nakagraduate din ako sa wakas. Hindi lang yun. Ito rin yung taon kung saan ko nakilala ang babaeng nagpatibok ng puso ko. Partner sa buhay, siya na nga yan. Mapapawaw ka naman talaga. Masa starstruck ka pag nakita mo siya. Para kasing modelo. Napakatangkad. Sobrang payat din niya. Sabi ko nga,
mapapataba rin kita. Just give me time. Hi guys! Ito na. Ito na yung pinakahihintay nating araw ng pag-iisang dibdib na. Sure. Ako yung pinakamaagang dumating dito guys. Actually hindi na ako maagang dumating sa venue. Sa Edwin Samot. Chardon's place. So, na-achieve ko na rin sa wakas. Hindi lang yung magkaroon ng laman yung misis ko. Most importantly, mapakasalan ko siya. Maiharap ko siya sa altar. Dahil ito yung pangarap ko. Bumuo ng pamilya. Kasama yung babaeng pinakamamahal ko. Hindi rin naging madali ang lahat bago ang kasal. Kagaya nyo, marami din kami pagsubok na pinagdaanan. Teacher ako by profession. 4 years ako nag-aral ng education, major in English. At sobrang thankful ako sa Imus Institute kasi doon ako gumraduate. At school scholar din ako dun. Una ako nagturo sa Therian School of Cavite sa Habay Bacoor. Totoy na totoy pa ako nun. Wala pa akong ganong alam. Wala pa rin ako license. Pero kilala nyo naman ako. Malakas naman ang loob ko. Kaya kahit walang review center, nag-let exam pa rin ako ng same year. At naipasa ko naman. Nakuha ko yung license ko noong year 2010. Kaya simula nun, nagpatuloy lang yung career ko bilang teacher. Sobrang saya kaya makita mong inspired yung mga estudyante mo. Ayun nga lang, alam naman natin lahat na hindi kalakihan ng sweldo ng mga teacher. Kaya sa loob ng halos 7 years na nagturo ako, hindi sapat yung perang meron ako para makapag-start ng family. Nag-call center din pala ako bago ako makalimutang banggitin. Good morning sa akin. This is my first day. This is my first day as an agent. Monday ngayon. Hindi nagising ang asawa ko para gisingin ako. Pero okay lang. It's already 6:05, 6:10. Aga akong dumating. Just followed yung advice ng mahal. Good morning, and this is my second day work. And syempre, what am I expecting this day? Assessment ulit. Computer online assessment. After this, 2 years lang ako nagtagal sa call center. Na-miss ko rin kasi magturo. Hindi ko rin nagustuhan yung environment doon sa loob. Yung body clock ko rin, nasira talaga. Kasi ang pasok namin, gabi hanggang umaga. Mas malaki yung sweldo ng Bagya, pero iba pa rin talaga yung feeling ng pagiging teacher. Kaya year 2014, I decided to look for another school kung saan ako magtuturo.
nag-try ako sa iba't ibang private schools sa Las Piñas. Pero I finally decided na subukan yung St. Dominic. Nung una, hindi ko alam na may school pala dun. Kasi akala ko hospital lang ang St. Dominic. Pero ito pala yung isa sa pinaka best decision na ginawa ko. Talagang hindi ko malilimutan ang journey ko dito sa St. Dominic College Basic Education. Dito kasi talagang nahasa yung skills ko at mas na-develop pa yung personality ko. Mas tumaas yung confidence ko sa sarili ko. Iba rin kasi yung training na natanggap namin sa leader namin noon, sa school principal namin na si Madam Arlene Coronado. She's one of a kind. Sobrang strict niya. Yung tipong maiinis ka kasi lahat na yata ng exams na ginawa ko, nakailang version. Samantalang dun sa ibang school, hindi ko naman kailangan gumawa ng maraming versions ng exam, na-approve ka agad. Noong una, naisip ko, akala ko pinapahirapan niya lang kami. Pero I realized ako rin pala yung nag-benefit sa huli. Kasi talagang, and I can proudly say this, naging mahusay na guro ako dito sa St. Dominic. Na-promote din ako bilang Prefect of Student Affairs sa Senior High School program. During that time, kaka-launch lang ng Senior High School sa Pilipinas. Isa ako sa mga pioneer. Naging academic coordinator rin ako ng English. At napakaraming masasayang karanasan ang hindi ko talaga malilimutan dito sa school na to. Pero as I mentioned earlier dun sa video, kahit na sobrang daming magagandang memories, kahit na rewarding yung pagtuturo, I realized tumatanda na ako at kailangan ko ng mas maraming pera para sa future. And I thought of resigning. 是不需要言语的痛，慢慢